Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back mga kabarangay at tuloy-tuloy lang po ang ating diskusyon tungkol sa katarungang pambarangay dahil napaka-importante po talaga na malaman po natin ang step-by-step na procedure po nito, and we left off with mediation. Ito po, meron po tayong iisa-isahin, attorney. Ang tinatawag pong mediation, conciliation, or arbitration of the conflicting interests of the parties that takes place through the lupon. If the lupon chairman fails in the mediation efforts within 15 days from the first meeting of the parties before him, he sets the date of the constitution of the pangkat ng tagapagkasundo. Ayan po, isa-isahin po muna natin, attorney, para malinaw po sa ating mga kabarangay. Yes, thanks SK Mai. So, yung tatlong proseso ng katuruang pambarangay o barangay conciliation, ito yung mediation, conciliation at saka arbitration. Pag mediation, ang role ng mediator is bystander. Kumbaga, sila mag-uusap, no? Kumbaga, okay, kausapin nyo, anong mga issues nyo, sige. Although, of course, syempre, kailangan walang violence involved doon. Sa conciliation naman, yung mga conciliators, sila ang tutulong sa pag-identify ng mga issues. Okay, ano ba talaga ang pinag-aawayan ninyo, no? So, ito, i-identify natin ano ang posibleng solusyon. As a rule, the solutions must come from the parties. Okay, last naman is yung arbitration. Sa arbitration, the parties, yung mga partido, pipili sila ng parang judge na arbiter at yun ang magde-decide ng kaso nila. So, anyway, so sino ang gagawa nitong tatlo? So, yung mediation, ang barangay chair. So pag nag-file na kayo ng kaso, yung first hearing, which is yung sinabi nyo nga na 15 days after the filing of the complaint, ang gagawa nun is yung barangay chair. So una nyo kakausapin. So imi-mediate kayo, tapos pag hindi kayo nagkasundo, ito na yung second meeting, which is yung another 15 days. This time, may tatlong tao na uupo. Ito yung mga pangkat members. Ang pangkat members, sila ay membro ng lupon. By the way, ang lupon is composed of between 10 to 20 members appointed by the barangay chair with sufficient qualifications yan. No? Tapos yung pangkat naman ay binubuo ng 3 miyembro ng lupon. Okay, so doon sa second meeting, this time with the pangkat members, 3 na sila uupo doon, mag-uusap lang na yun, to resolve the issues. Pag hindi pa rin nagkaayos yun, pwede na silang mag-request ng certificate to file action, or they can consider the third option, which is arbitration. Kasi pwedeng ayaw nilang gumasto sa court, then pwede silang magkasundo na ipa-decide doon sa isa sa mga membro ng lupon or kahit yung barangay chair yung kaso. This time, magpapresenta na sila ng ebidensya, tapos magkakaroon ng decision doon. At yung decision ngayon ang masusunod. No? Doon naman sa mediation, sa conciliation, posible naman din na magkaayos na doon pa lang sa mediation, halimbawa. Or halimbawa, hindi nakaya ng barangay chair pero nagawan ng paraan ng pangkat, no? Nagkaroon sila ng settlement doon, pwede rin yun. So, if the complaint arrives at a settlement, magkakaroon ng kasunduan. So, yung kasunduan na yun, pipirmahan ng dalawang partido at binding yun sa dalawa. No? Para din siyang isang kontrata, isang compromise agreement. Okay po. So, maraming salamat po, Attorney Al. At yun nga po, nabanggit po natin kanina na ang ating pong lupon chairman, he will set the date of the constitution ng pangkat ng tagapagkasundo. Ito po, within 3 days from its constitution, the pangkat will summon the parties for a confrontation. No lawyers or representatives are allowed except for cases involving minors or incompetents who may be assisted by their next of kin. Ano po bang ibig sabihin po nito, attorney? Pag-set po ng constitution. Okay, ibig sabihin yun, pipiliin lang doon sa 10 membro. Okay. So, maglalabas na ng parang memo si barangay chair na kayong 3 ay dinidesignate na members ng pangkat dito sa kaso ni A versus B. Ganyan. So yun, magmi-meeting, may araw doon kung kailan sila magkakaroon ng meeting together with the parties. Yun yung the second 15 days, kumbaga second meeting. Kaya may mga nagtatanong,
tama po ba na 60 days? Actually, hindi po absolute yung 60 days. Kasi sa batas kasi first 15 days, within the next 15 days, kaya po naging 60. Pero extendable po yun. Depende talaga sa sitwasyon niya. Kasi posible din na hindi available yung pangkat members or posible rin na nag-request ng resetting yung respondent. Kasi importante dyan, i-exhaust, kumbaga yung ubusin yung chance talaga na mag-settle. Huwag yung dire-diretso sa court. Meron mga nagtatanong sa ating mga kalakip na probinsya na ito nga, yung pangkat is made up of, comprised of lupon, kasama din ng chair, di ba? Pag nag-hearing, halimbawa, marami nagtatanong sa amin, naandun si Kagawad, ina-assist yung kalaban namin. Yung respondent. Tama po ba yun? Well, as a rule, hindi po pwede. Kasi kahit na sabihin natin hindi korte ang pangkat or yung lupon, no? Kasi di naman talaga sila part ng judiciary. Pero ginagampanan nila yung parang role ng judge. So dapat they should be able to be neutral, ayun, objective at saka impartial. Kasi remember, ang mahirap dito sa Katuruan Pambarangay, kasi doon sa respondents barangay. Sabihin barangay ng respondent fina-file ang kaso. Kaya tagang yung mga complainant, they feel na parang bias yung Well, una hindi mo rin na maiiwasan yun na magkakakilala sila kasi taga-barangay sila. Isang personal talaga sa barangay. Correct. At saka ang reason din ko bakit din talaga sa barangay ng respondent ifa-file yan. Kasi mas mai-enforce nung barangay chair yung decision against the respondent kaysa dun sa barangay ng complainant. Kung ang respondent mo nasa kabilang barangay and this involves, let's say, money or property, at ang mag-i-enforce yan is yung barangay officers, kailangan dun talaga sa barangay ng respondent kasi may control siya dun sa property at sa pera ng barangay. Tsaka hindi pwede mahagawa doon for undue influence. Baka ma-influence yung mga pangkat Yes, at saka correct. yung decision ng yung body na nagko-comprise po yun. Kasi mahirap na mataas ang mga hagawad. So magkakaibigan din naman yan. Yes, Mga correct. tsaka mga kapitan. Correct. So iniiwasan po yun. At saka ito nga, yung kaya nga dun sa pagpili ng lupon members, ang batas nagsasabi na yung mga lupon members na yan ay merong reputation of integrity, independence. Kaya dun sa mga experience ko naman, ang mga members ng lupon ay dating teachers. Ayan, meron pa isang psychologist, psychiatrist, iba-ibang yan. As much as possible talaga kung pwede nga hindi dating kagawad, hindi dating officer ng barangay. Para walang bahid ng politika o bias. Correct. Sa mga nakaupo. Ayun. Maraming salamat po. At ito nga po, nabanggit niyo po kanina ito, attorney, na yung pangkat po ay they will arrive at a settlement or resolution within 15 days po from the day it convenes. Pero extendable po yan to another 15 days kung meritorious cases. Bago po tayo pumunta sa next point, ano po ba muna yung mga kinoconsider na meritorious cases? For the extension ng period. Well, una-una pwedeng yung inavailability ng parties. Pwede, dapat meritorious din kung bakit sila hindi available. Pangalawa din, inavailability of the pangkat members. Kasi dapat nandun sila, hindi po pwedeng isa lang o dalawa lang, kompleto sila. At saka pwede rin force majeure. So, halimbawa, may bagyo or gano'n. So, marami. Kailangan valid ang reason. Kasi hindi rin kasi po pwedeng i-extend ng i-extend. Kasi I think aware kayo na yung pong Katuruan Pambarangay, meron po siyang kumbaga nagsususpend siya, sinususpend niya ang period of filing the case. Pero up to 60 days lang. So, kaya kung in-extend mo masasayang yung time to file a case in court. Although, syempre, sa part ng pangkat, as much as possible, hindi na to i-file sa court. No? Pero wag na i-delay kasi what if hindi nga nagkasundo na mauubos, mababawasan yung period ng complainant pag nag-file siya ng case sa court. Okay po. Ito nga po, ituloy po natin, attorney, nabanggit niyo po yung 60 days. Isa-isahin lang po muna natin. Either party may repudiate the settlement by filing a sworn statement within 10 days. Tatatandaan po natin ito, mga kabarangay, within 10 days of the written amicable settlement. The amicable settlement or arbitration award may be executed by the lupon within 6 months po
from the date of the settlement. After this period, it may be enforced by a court action. Ano po Ayan. ang proseso po nito? Okay, so good point no, nabanggit mo yung mga periods. Okay, pag meron ng kasunduan, which is yung amicable settlement nga, dapat din in the proper form yun, no? May form din na prescribed din ang batas dyan. And yun, pipirmahan yun ng mga parties at pipirmahan din ng pangkat members, tsaka pipirmahan din ng barangay chair. No? Ngayon, within 10 days, pwedeng i-repudiate. Ibig sabihin, pwedeng pabulaanan or pwedeng i-withdraw nung partido, any party to that settlement, pwede niya i-withdraw yung pirma niya on the following grounds. Meron lang specific grounds yan. Una, yung kaso ay hindi kasama sa mga cases under katarungang pambarangay. Na-realize niya ngayon, ay, more than 1 year pala yung penalty. O, bakit ako pumirma dito? So, yun, within 10 days yun, no? Pwede niyang i-raise yun. Pangalawa din, halimbawa na intimidate or na pressure lamang siya na pirmahan yung kasunduan. Pero within 10 days yun. After 10 days, final na po yung amicable settlement. Now, within 6 months naman from the execution of the final settlement, pwedeng ipa-execute yan sa barangay. Paano ina-execute yan? Kung money judgment yan, kung money award, kumbaga yung amicable settlement tungkol sa pagbabayad ng utang, ang barangay chair ay pwedeng puntahan yung respondent, tapos hingin, i-demand ngayon yung payment. Pag hindi po yung nagbayad yan in cash, may power po ang barangay na ibenta ang mga personal properties ng respondent. Unfortunately, hanggang personal properties lang. Kasi hindi po katulad ng sheriff ang barangay chair. So, hindi niya pwedeng i-auction ang mga real properties. So, personal properties lang. Kung meron kayong sofa sa bahay, stove, mga pwede Kotse. Yes, pwede ang Pwede, kotse. personal, Yes, correct. So, within 6 months yan, kailangan mo ipa-execute yan sa barangay. Eh, unfortunately, marami sa mga kabarangay natin na hindi alam yung proseso niyan. Tapos, nung hinintay nila ng hinintay na magbayad, lumagpas na 1 year na. Ngayon, nung chinek nila, binalikan nila si barangay, sabi ng barangay, ay, lagpas ka na sa 6 months. Hindi mo na pwedeng ilapit sa amin yan. Doon ka na sa court. Ayan, doon ka na lalapit sa court. So, depende yan. Kung not more than 1 million, less than 1 million, ipa-file mo siya as small claims sa first level court. Ibig sabihin, Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court. Pag more than 1 million, pwede pa rin MTC pa rin or first level court, basta hanggang 2 million. Pero regular procedure yon. Tapos pag lagpas na ng 2 million yan, regional trial court na. Ang maganda lang doon kasi hindi na sila magta-trial ulit. Kasi meron ka ng kasunduan. Ito na lang talaga yung ipapa-enforce mo. Execution na lang Yes, po nung i-enforce mo na settlement. lang yun. Pag after 6 months. Opo. Ayan. Ayan nga po. At nabanggit niyo po kanina, attorney, ito po, if within 15 to 30 days, the parties fail to amicably settle the matter, the lupon issues a certification for filing of the action in court. Yun po yung mga korte na nabanggit po kanina ni Attorney Al. And the complainant files the case in court for civil cases or with the Office of the Public Prosecutor or Fiscal for criminal cases. Yan, pakinggan niyo po mga kabarangay ha. Ito na ho yung certificate to file action. Opo. Pakinggan po natin sa attorney. Okay. Yung certificate to file action niya, again, pro forma po yan. Nakalagay doon na, una, details, no? Sino yung complainant, sino yung respondent, ano yung kaso. Tapos ngayon, nakalagay doon, the complainant is hereby allowed to file the case in court. At merong grounds doon. Actually, boxes lang yun na i-check. No? Halimbawa, failure to reach an amicable settlement. Hindi sila nagkasundo. Or number 2, dahil may kasunduan na hindi ngayon na satisfy nung respondent. Hindi niya ngayon na nabayaran o hindi niya nagawa yung pinapagawa sa kanya. So kaya yung certificate to file action niya ang mag-o-authorize sa kanya na mag-file na ng kaso sa court. Ngayon, remember, sabi ko nga kanina, mandatory po ito. Kapag nag-file ka ng kaso sa court na wala kang certificate to file action, hindi mo maitatago sa court yan. Una-una, titingnan nila ang address. Ayan, ang address ng plaintiff mo, halimbawa Quezon City, address sa respondent mo, Quezon City, yung kaso civil case, utang, bentahan ng lupa, or what, hahanapin ngayon sa attachments ang certificate to file action. Kung walang certificate to file action, dismissed outright yan. At walang technical ka. Yes, technical ka at walang refund yan ng filing fees. Okay, ang tanong,
marami na nagsasabi, paano kung ayaw magbigay Bigay. sa kapitan ng certificate to file action, ayaw niyang pirmahan. Okay. Una-una, I am happy to say na nakausap nga po ako sa DILG. Ang DILG po kasi yung barangay affairs ng DILG. Ayan. Lagi nilang minamandato ang barangay at saka ang lupon na to comply with the periods at saka yung kung ano mo yung dapat gawin sa katarungang pambarangay. Dapat hindi sila ma-affect ng kanilang personal judgment or bias, etc. Kasi kung hindi, pwede silang ma-admin doon. Ngayon, kung kayo po ay, if you find yourselves in that situation, na remember, nandun kayo sa, kumbaga home court ng kalaban. Ganyan, ayaw kayong pakinggan or ayaw kayong tulungan. Let's just say, kampi si kapitan. Kampi doon. Maski na naman, magkakasama kayo sa barangay. Pagka ganun, pwede kayong magreklamo po sa DILG. Actually, pwede nga sa sanggunian Sanggunian, Yes, sa sanggunian. Pwede nyo na po yung filean ng kaso po. Ayan. At kung walang mangyari dun sa dalawang yon, pwede kayong dumiretso sa ombudsman. Yes, Ang yan. problema lang dyan, Admin case yan. kinasuhan na kayo sa barangay, may kakasuhan pa kayo sa ombudsman. Correct, yun nga lang. Pero unfortunately, yung nga, hindi talaga pwedeng pumunta ka sa court na wala kang certificate to file action. Kasi sinubukan na rin may mga kaso din na minutes ang final nila. Kumbaga yung logbook, hindi tinanggap yun. Hindi rin tatanggapin ng court yung excuse na ayaw mag-file, ayaw mag-issue ng certificate to file action. Kung ayaw mag-file, meron ka namang remedy administratively. Kaya mga kabarangay, talagang napaka-importante mamili tayo ng mga magagaling na kapitan. Kaya lang, attorney, ayon sa iyong mga binanggit, napaka-technical. At least man lang, meron kang some working knowledge of the law. Correct. Pero ayon sa Constitution, able to read and write lang, pwede ka na maging kapitan. Hindi din naman kasalanan ng ating mga kapitan. Kaya patuloy ang schooling at pangangaral seminar ng DILG. Tama. Ay, ang sarap ng kwentuhan natin. Kamusta na ang ating show, People's Court? Ayun. Anyway, una-una, I'd like to thank, siguro hindi ako magpasalamat sa iyo, Kuya Butch, Kagawad Butch. Kasi mga kahuntahan. Kasi mga kabarangay, ang People's Court po ay creation po ng brain po ni Kagawad Butch. So ang People's Court po ay isa rin po sa mga show dito sa GNN at natutuwa ako doon sa sinabi mo kanina na top rank. Yes, top rank. opo. Pero yun nga, we always strive to deliver every week ano tawag niyan, makabuluhan ng mga episode. So inaanyayahan ko po lahat na panoorin din po. Alam ko na sikat itong sa Barangay Tayo, ang dami mga followers nito sa social media. Sana po pati rin yung show namin, suportahan niyo rin. Ang palabas po namin ay tungkol din po sa batas, iba-ibang batas din po ito at meron din kami mga special guests. At nagkakaroon naman ng traction na every week po, marami pong nagko-comment, marami pong nanonood. At saka, yung nga, natutuwa ako kasi may mga times na rin na nakapunta ako sa ibang probinsya, like tulad sa Palawan, halimbawa, na nakilala tayo dahil nga nanonood sila ng People's Sikat na Court. si attorney. Alam niyo mga kabarangay at mga kahuntahan, ang sa Barangay Tayo at saka People's Court, magkatuwang po yan. Yes. Kaya kagaya ng diniscuss po natin ngayon, hindi may iwasan na walang legal technical explanation sa ating mga pinag-uusapan sa barangay. Kaya naman po naimbita natin si attorney. At sana yung ating po mga subscribers at sa ating mga followers mag-subscribe and follow and share and like. Pati na rin manood din po kayo ng People's Court tuwing kailan? Tuwing Huwebes po na alas 7 ng gabi. Pero marami kaming mga replays throughout the week yan. May sa umaga, may sa hapon, meron din sa gabi. And pwede rin po silang manood sa inyong pong Facebook page. Yes, sa Facebook po at saka YouTube, hanapin nyo lang po ang GNN People's Court. At kasama niya ang napakaganda at napakatalino at napakagaling na judge, si Judge Jing Uyenko Nolasco. Attorney, any messages sa ating mga kabarangay? At maraming salamat ang kayo nakapiling namin Thank dito. you. Again, it's my honor to be here. So, ito na siguro yung mga last words ko regarding the topic. So, Dapat naman ako last word. parting words. Parting words na lang. words. Well, una-una, ang barangay kasi ay ang basic political unit. So, lahat tayo ay members ng barangay. We are a community. And so, pagdating sa katarungang pambarangay, gamitin natin ito. We should make use of it para ma-resolve ang mga legal disputes. Kasi ultimately, mas maganda pa rin yung
community na magkakaibigan, walang away, no, walang gulo. So part pa rin ito, itong katarungang pambarangay, part pa rin ito ng adhikain natin na magkaroon ng isang peaceful at isang productive at isang progresibong barangay. Ayan, so let's make good use of it at mag-cooperate tayo at mag-participate tayo sa katarungang pambarangay. Maraming salamat po, Attorney Al, and thank you po for joining Thank us you. today. Thank you. At maraming salamat din po, mga kabarangay, sa inyong pagtutok sa isa na namang araw na punong-puno ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng inspirasyon at aral para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Butch Serrano, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito lang Sa barangay tayo.